Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Loy Valdez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi. Walang makakaalam ng sagot, at walang gustong malaman ang sagot. Ngunit kung iisipin mo ito ng ilang sandali, magugulat kang malaman. Hindi makapaglaro, mabait talaga. Dahil malinaw naman, halos hindi magagapi si Han Sanchen sa harap ng lahat bago niya makuha ang enerhiya ng mundo. Kung gusto mong hayaan siyang kumpletuhin ang kasalukuyang operasyon, kung gayon, paano ka pa rin naglalaro? Huwag magsalita ng walang kaparirikan, ikaw ay isang tipikal na halimbawa ng pagpapalago ng ambisyon ng iba at pagsira sa iyong sariling prestihiyo. Oo, marami siyang tinamaan sa atin, at imposibleng mamatay siya. Paano pa niya naaabsorb ang lakas ng langit at lupa? Kung kailangan mong makahanap ng isang makatwirang paliwanag, kung gayon sa palagay ko, maaaring hindi siya ganap na patay, sa sandaling ito ay sinusubukan lamang niya ang kanyang makakaya na sumipsip ng enerhiya ng langit at lupa upang gumawa ng mga panastos. Matibay din ang pahayag na ito. Sa dating matapang na ugali ni Han Sanchen, hindi ganoon kadaling mamatay. Ito rin ang makapagpaliwanag kung bakit siya nasa ganoong sitwasyon ngayon. Kung gayon, bakit hindi natin direktang sirain ang kanyang magagandang bagay bago siya maabsorb? May nagmungkahi. Ito ay syempre isang magandang ideya. Pagkatapos ng lahat, kapag ito ay nagtagumpay, hindi lamang hindi maaayos ni Han Sanchen ang kanyang sarili, kundi lalamunan din ang kanyang sarili dahil sa kanyang kabaliwan. Buti na lang magandang ideya ang ideya, at ibang usapan na kung ipapatupad ito ng isang tao o hindi. Isang grupo ng mga master ang nagbenta ng puso ng isa't isa, tumanggo lang bilang pagsang-ayon sa ideya, ngunit walang gumalaw kahit kaunti. Alam ng lahat sa kanilang mga puso na kung mali ang hula nila, kung gayon ang ibabalik sa kanila ni Han Sanchen ay tiyak na hindi kasing simple ng paghampas o paghawak sa iyo. Ito ay maipaliwanag lamang ng buhay doon. Ang isang grupo ng mga master ay walang malasakit, at halos nahulaan din ito ni Mingyu at Zhu Yanshua. Inutusan ni Zhu Yanshua ang isang grupo ng mga death squad na nagtitipon. Sa oras na ito, sa labas ng pangunahing lungsod. Kahit na ang 100,000 malakas na hukbo sa likod nila ay naglalakad sa isang phalanx, ganoon din, at nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa hukbo sa ilang sandali. Anong problema? Kumunat ang noo ng Reinforcement General. Ang di nakikitang hangin na ito ay umiihip mula sa direksyon ng lungsod, ngunit paano ito dumating? Muling inayos ng general ang direksyon ng bundok, tinitingnan ang lungsod, ang langit gamit ang kanyang mga daliri at ang madilim na pulang puyo ng tubig sa ulap. Commander, tingnan mo. Hoy, ano ito? Ewan ko ba, ang bigat ng demonyong energy, ang layo kaya ng iba na hindi makahinga. Fuck, kahit mamatay tayo, kailangan nating pumasok, ipaalam sa mga kapatid, at mag-ingat. Oo, matapos malaglag ang mga salita, pinunasan ng mga reinforcement ang malamig na pawis sa kanilang mga noo at nagpatuloy sa pagsulong kasama ang mga tropa. Sa halos parehong oras, sa ilang bayan sa Demon Land, tumigil ang mga tao sa kanilang ginagawa, at lahat ay tumingin sa direksyon ng mga puwersa ng pamilya Pei. Ang ilan ay pinaghihiwalay ng daan-daang kilometro, ang iba ay pinaghihiwalay ng libu-libong kilometro, at ang iba ay mas malayo pa. Ngunit sa sandaling ito, halos lahat sila ay nakatingin doon ng masunurin. Anong nangyari sa pamilya Pei? Bakit may ganoong kalaking kilusan? Sa isang lugar na mas malayo sa bahay ni Pei, dahan-daang lumitaw ang isang figure sa tuktok ng bangin. May isa pang figure na nakatayo sa likod niya. Nang marinig ang naunang magsalita, bahagyang ngumiti siya, kahit na ang pamilya Pei kasama ang daan-daang libong sundalo at kabayo ng pamilya Pei ay nasunog.
lahat, talagang imposible para sa kanila na sunugin ang apoy hanggang sa makita nating lahat, ibig mong sabihin, hindi ito ang nangyari sa pamilya Pei, ang huli ay nagpatuloy sa pagtawa, kahit na ang pamilyang Pei ay tinatawag mong aksidente, kung gayon ang bagay na ito ay hindi dapat tulad ng iniisip mo, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng una na medyo nakasimangot, bahagyang ngumiti ang huli, lumakad sa harapan niya ng ilang hakbang, tumingin sa abot langit na liwanag ng bahay ni Pei sa di kalayuan, bamantong hininga, at sinabing, ibig sabihin, hindi bagay. Tao ito, nang makita ito ng una, hindi niya napigil ang sumimangot lalo at tumingin doon, at biglang nagsabi, ibig mong sabihin, may mga taong lumalaban sa langit sa pamilya Pei. Storytelling channel sa YouTube. Oo, pagtibay ng huli sa mahinang boses. Halatang nag-aalangan ang una, at hindi niya makita ng malinaw ang ekspresyon sa dilim, ngunit hindi mahirap isipin na ang kanyang mukha ay bahagyang nabigla sa oras na ito. Maya-maya, bigla niyang sinabi, as you are, when you open your mouth, I am speechless, but it's just a person, but there is such a movement, but I always feel that something is wrong. Master Wind Demon, ang ibig mong sabihin ay masyadong malakas ang galaw ng taong ito, tama ba? Sabi ng huli, ang taong tinatawag na Wind Demon Lord ay tumango, para sabihin sa iyo ang totoo, ito nga. Ikaw at ako ay maraming nalalaman tungkol sa lahat ng uri ng kakaibang kababalaghan at kakaibang tanawin sa buong panahon. Ngunit, ikaw at ako ay parehong alam kung gaano sila kalaki. Hindi mo ba naisip na ang gayong pangitain ay napakalayo? Napakalaki nito na makikita sa buong lupain ng lahing demon. Itanong mo lang, anong kakaibang tao ang makakagawa ng ganoong himala? Pagkatapos ng mga salita, tumingin ang Wind Demon Lord sa lalaki. Walang magawa ang lalaki na ngumiti sa dilim, kung gayon, naisip mo na ba, ang kakaibang taong ito ay malamang na isang tunay na tao na lumalaban sa langit. Pansinin na ang taong tinutukoy ko ay hindi isang pang-uri mula simula hanggang wakas, at hindi rin siya nagpapalaki sa sinuman, ay isang napakasimpleng literal na kahulugan. Ang totoong tao na lumalaban sa langit. Sumimangot ang Wind Demon Lord at sinabing, kung totoo ang sinabi mo, kung gayon, gaano katikat ang taong ito? How terrifying. I have never played against, natural, I can't give you the answer. But I can be sure of one thing. Oh, sabi mo, sabi ni Feng Mo, ang kinabukasan ng buong demon race ay muling isusulat, at maging ang buong Bafang world. Hindi nagsalita ang Wind Demon Lord, at tila tahimik na nag-aalala. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang huli ay nagpatuloy muli sa pagngiti at sinabing, sa napakatagal na panahon, ang iba't ibang partido ng lahing demonyo ay umusbong, at sila ay nakaipon ng maraming kapangyarihan. Kapag ang oras ay hinog na, ito ay hindi maiiwasang sumabog. Dahil dito, ang Bafang World, na tahimik sa hindi mabilang na taon, ay nagising sa sarili, at ang taong ito ay ang taong pinili ng mundong ito. Lubos niyang babaguhin ang mundo at magbubukas ng bagong kabanata sa kasaysayan. Siyempre, personal guess ko lang to, siguro, masyado akong nag-e-exaggerate. Ang Wind Demon Lord ay hindi pinagtibay o itinanggi sa isyong ito. Para sa kanya, siyempre, hindi siya magmamadaling pagtibayin ang hindi niya gustong paniwalaan, ngunit ang kanyang paggalang at pag-unawa sa huli ay naging dahilan din para hindi niya ito itanggi. Bahagya siyang kumunot ang noo at mahinang sinabi, bakit sa bahay ni Pei nangyari? Bagamat ang pamilyang Pei ay galing sa bloodline, sa pagkakaalam ko, hindi ganoon kalakas ang kanilang bloodline, at least compared to some other stronger family of the demon race. Upang ilagay ito sa isang pangit na paraan, kahit na tinawag nila ang kanilang sarili na mga alakdan, at talagang nilalabanan nila ang kalangitan, walang ganap na paraan na magkakaroon ng anumang paggalaw. Bahagyang tumango ang huli at sinabing, ito talaga ang pinakahinala ko. Sa totoo lang, kahit sa ang pananaw, ang pamilyang Pei ay hindi dapat ang pamilyang maaaring lumabas ng labis na mapanghamon, ngunit sa ngayon. Bamantong hininga ang Wind Demon Lord, paano kung agad akong magpadala ng isang tao upang tingnan ito? Hindi naman kailangang ganito. Umiling ang huli, sa anumang kaso, may isang bagay na hindi may kakaila ay ang mga taong sumasalungat sa langit ay nasa saklaw na ng impluwensya ng pamilya Pei. Kung magpapadala ka ng isang tao upang malaman, hayaan mo akong magtanong sa iyo, kung natuklasan ka, ano ang dapat mong gawin?
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, talagang hindi na ito makayanan ni Feng Mo ng ilang sandali. Iyan ay kapag ikaw ay magiging isang first-timer. Ang itinuturo mo ay ang kuryosidad ay tuluyang papatayin ang pusa. Sa iyong palagay, ano ang dapat? Hindi nagsalita ang huli, at tumingin sa airspace. Ang hakbang na ito ay kilala ng lahat ng mga demonyo, at may mga taong hindi makahinga. Maghintay tayo at tingnan kung paano nagbabago ang mga bagay at bumangon sa kapayapaan. Ito ang pinakamahusay na patakaran, Feng Mo, ano sa palagay mo? Tumanggaw si Feng Mo, napakaganda ng planong ito, pagkatapos ay gumawa tayo ng isang hakbang at tingnan. Bilang karagdagan, sinimulan kong suriin ang paligid ng lahi ng demonyo, dahil hindi natin ito masuri sa ating sarili. Pagkatapos, maaari tayong pumunta mula sa likuran ng ibang tao. Alamin ang isang bagay o dalawa. Si Brother Fang ay talagang isang matalinong tao, at nakikita niya ito sa isang punto. Nang matapos magsalita ang dalawa, nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. At sa pinakasentro ng Demon Land, ang City of Burning Bones. Sa isang lugar sa mga guho, sa lahat ng dako ay tiwangwang, tulad ng mga estranghero ay hindi dapat lumapit. Ngunit sa lalim ng halos 100 metro sa ilalim ng mga guho, mayroong isang malaking butas. May batis sa butas, na dumadaloy sa patayong paghila, tulad ng mga daluyan ng dugo sa isang puso na halos sumasakop sa buong butas. May pulang lava sa batis, mainit at nasusunog. Ang magma ay parang dugo, kumukulong pula. Kasama ng mga batis na ito, hanggang sa itaas, ay isang madilim at mas nakakatakot na kuweba. Madalas may madugong mga ilaw sa kuweba, at ang susunod na segundo ay agad na nahuhulog sa kadiliman. Ang cycle na ito ay parehong nakakatakot at madyugo at misteryoso. Tawag. Sa kuweba, may biglang dumating na boses, parang nagbubuntong hininga. Kaagad pagkatapos, 2 anino sa labas ng kuweba ang mabilis na kumislap sa kuweba. Emperor, gising ka na. Sabay na nagsalita ang dalawa. Ayoko, syempre, may gumugulo sa panaginip ko. Galit ang boses. Nagkatinginan ang 2 anino, puno ng kakaiba. Emperor, ang crypt ay 1 kilometrong haba ng lugar kung saan walang patay, lalo pa ang buhay na tao. Kahit ang buhay na nilalang na iyon ay talagang imposibleng lapitan, ikaw, paano mo masasabing? Basura. Lalong galit ang boses na sumigaw, hindi ba ninyo alam kung anong nangyari kanina? Nang marinig ito, isa pang itim na anino ang agad na yumuko sa kanyang katawan, sinasabi ng aking emperador na ang kapangyarihan ng pamilyang Pei na libu-libong milya ang layo ay biglang lumitaw sa kalangitan. Bakit hindi? Bahagyang nagulat ang dalawa. Siyempre alam nila na ang liwanag ay tumaas sa langit sa gilid ng pamilya Pei. Gayunpaman, ang isa ay libu-libong milya ang layo nito, at ang isa pa ay ang Earth Emperor ay nakatira sa 100 metro sa ilalim ng lupa. Ano ang nangyari sa lupa, hindi ba? Ito ay napakalinaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit nasa lupa ito at libu-libong milya ang layo, alam na alam ito ng matanda. Emperor, hindi naman sa sadyang lokohin nating dalawa, nagmamadaling yumoko si Heying at humingi ng tawad. Ang mga pangyayari sa mundo, hanggat gusto kong malaman, walang makakatakas sa aking mga mata. Nasaan ang liwanag, kundi ang sphere of influence ng pamilya Pei? Eksakto, at dapat ay nasa pangunahing lungsod. Hinala namin na may kakaibang nangyari sa panig ng pamilya Pei. Nagmamadaling sabi ni Heying. Ang imahe ng pamilya Pei ay hindi isang kakaibang bagay, ngunit isang kakaibang tao. Sabi ng boses, alien. Ang Diablo ay nasa langit, ang taong ito ay pambihira. Emperor, hindi ba magandang bagay ang ganito? Ibig sabihin, nagdagdag ng Tigre General ang angkan ko ng demonyo. Nagpupuri ang anino, General ng Tigre. Ang tinig ay nanonoya, hindi mo ba naiintindihan ang salita, o hindi mo ba lubos na kilala ang iyong sarili? Nang marinig ang kanyang mga salita, ang itim na anino ay nagmamadaling lumuhad, ang aking mga nasasakupan ay matapang, at hinihiling ko sa emperador na patawarin ako. Kalimutan mo na, wala kang kredito o mahirap na trabaho, nagsumikap ka ng napakaraming araw, at sa pagkakataong ito ay maliligtas ka. Bumangon ka na. Oo, nagmamadaling bumangon ang anino. Sinamantala ng isa pang itim na figure ang pagkakataon sa oras na ito at sinabing, nga pala, Huang, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo?
Mga tanga ang mga nasasakupan mo, pakilinaw. May puwersa sa panglima para sa lakayin ang bahay ni Pei sa oras na ito, tama ba? Mahina niyang sabi, sa pagkakaalam ng mga nasasakupan mo, ganyan talaga. Emperador, gusto mo bang tanungin ng mga nasasakupan mo ang panglima? 4 lang ang general na nasa ilalim ko, bakit ang panglima? Malamig na tumawa ang boses, ang panglima ay chess piece lang, bakit kailangan mo pa siyang tanungin? Karapat-dapat ba siya? Ang ibig sabihin ng emperador. Gusto ko lang sabihin sa iyo na malapit nang bumalik ang tropang ipinadala ng Fifth, at malalaman mo kung anong antas ang kalaban na kinakaharap nila, iyon ay, ang lalaking laban sa langit. Nang marinig ito, halatang nagulat ang dalawang anino. Ang kahulugan ng emperador ay ang tinatawag na mga general ng tigre sa kanilang mga bibig ay talagang hindi malinaw. Ang kahulugan ng emperador, hihintayin kung maunawaan. Mabuti namang umintindi, mahina siyang sumagot, at saka idinagdag, may isa pang bagay na kailangan mong bigyang pansin. Bagamat ang batang ito ay mukhang napakademonyo sa ibabaw, sa katunayan, siya ay demonyo, at ang kasamaan ay matuwid. Emperor, ang ibig mo bang sabihin ay kaaway o kaibigan ang taong ito, at hindi pa rin ito sigurado ngayon? Oo, maaaring makita lang ng ibang tao ang kanyang demonyong enerhiya, ngunit nakikita ko ang ilang iba pang mga paghinga na nakatago sa kanyang demonyong enerhiya. Natapos ang boses at mamantong hininga, ang taong ito sa anumang kaso, ito ay dapat na isang tao, tandaan ang plano na sinabi ko sa iyo kanina. Naiintindihan ng subordinate na susundin din ng subordinate ang mga tagubilin ng emperador at gagawa ng matatag na pag-unlad. Mga subordinate din. Okay, I am very happy to have 4 of you to help me. I am also looking forward to it. Pagbalik ko, 5 Panginoon at katulong ang maghahari sa mundo. Binabati kita sa aking emperador. Sabay-sabay na tugon ng dalawang anino. Bagamat lumuhad sila at ibinaba ang kanilang mga ulo, halatang puno ng pananabik ang kanilang mga salita. Sa oras na ito, ang kabilang dulo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!